Nagbabalik po ang PTV Special Forum. Katanungan namin ni Cathy, ito po ba ay looting na dapat kondenahin o ano tingin mo dyan, Cathy? Tanungin na lang natin si Inspector Del Rosario. I think he made it clear, no? Kahit may kalamidad man o wala, kailangan panatilihin pa rin ang batas. But that's not what's happening Yung there, as nabanggit we mo have kasi seen. na 33,000 sacks of rice in... Oo, ayon sa reports na kaninang umaga na narinig ko sa radyo. Kung hindi looting, hakot na yun eh. Paano mo iluluot yun kung pa isa-isang tao? Inspector. Yes, yun nga po, no, nabalitaan nga natin yung insidente nga ng looting dyan sa mga affected areas. Kaya nga po ang PNP po ay nagpadala ng additional personnel. Ay around 1,000 plus na personnel na po ng PNP ang napadala po natin dyan sa affected areas. Now, yung katulad po na nabanggit nyo kanina na sa looting po, yun nga, tulad ng nasabi ko, hindi po nasususpend yung ating criminal law. Patuloy po pinapatupad natin yung batas kahit sa mga ganitong sitwasyon. Kaya lang po, binibigyan natin ng konting consideration yung ating mga kababayan na nagugutom na. Kasi alam naman natin kung life and death situation. Pero iba po yun sa sitwasyon ng mga, ang ninanakaw po ay mga appliances na, mga kagamitan, hindi nyo naman po yun makakain. So talaga pong on the part of the PNP, kakasuhan po natin yung mga mapapatunayan natin. Inspector, pero paano daw yung, itong mga nag-aanalisa, Cathy, na paano ko ang thinking nila, I have nothing left to rebuild my life. If it is a selecta chest freezer or a flat screen TV or Nike shoes, baka pwede kong ibenta after para makapagsimula. Yung problema po, nasa batas po kasi pinagbabawal po yung magnanakaw. Lahat po tayo may kanya-kanyang rason, no? Kung may gusto tayong makuwang gamit or ano man, pero yung pamamaraan po ay talaga po pinagbabawal sa batas at yun po ay dapat natin. So, sabi nga nila, the law is harsh but it is the law. That's right. Inspector Del Rosario, sinasabi po na while all of these lootings are going on, they saw a police officer there. They never saw an army officer. Tulad nga po ng nasabi ko kanina, yung ating pong kapulisan na nandun po sa lugar sa Tacloban or other affected areas ay biktima rin po nung typhoon, nung bagyo. So talaga pong nahirapan rin ang ating kapulisan sa pagano. Pero as of this time, a day after, nagpatuloy po yung ating pagpadala ng mga personnel doon and sa ngayon po ay stable na po ang conditions natin dyan sa na papatupad natin po yung batas. Kaya lang po tulad ng nabanggit ko kanina, napakalaki pong lugar nito. And imagine kung kami po ay nagpadala ng 1,000 personnel at syempre i-assess pa nila yung situation, i-deploy pa natin yan with that area. So medyo matatagal lang. Pero so far naman po dahil po sa ating presence ng PNP, katulong na po na atin yung Armed Forces of the Philippines, medyo stable na po ang situation. Nabawasan na po yung mga incidents ng Cathy, gusto ko ibaling muna dito sa kabila, si Glidis, totoo po ba dahil napapabalita na involved ang NPA o itong ating iba pang mga insurgent groups? Glidis, marami po bang NPA doon sa Leyte, Samar area na sa tingin mo posibleng maging involved dito sa looting? Siguro po. Talaga? Bakit Hindi mo siya na... Kasi po sabi nung kapatid ko, siguro po yung ibang nagnanakaw po, hindi po yun as in taga-Tacloban po. Siguro sa ibang lugar po yun galing, pumupunta lang po dun. Mark, siguro gusto kong Yes, magdagdag. sir. Dito sa usapin ng looting, in the aftermath of a disaster, iba-iba ang how people respond to stress. May mga tao na ang response nila sa stress, lumalabas yung leadership nila, yung kindness and humanitarian heart, yung nibigay ng libre yung pagkain sa At may mga tao, ang response sa stress, hahanap ng barel, papatay ng kalaban nila kasi yun daw ang kalaban nila sa pagkain. So ito yung mga human nature and it's really important na maintindihan how people respond to stress. Ito, hindi natin alam kung saan nanggaling baka yun ng mental. Kaya importante talaga yung very basic form of leadership ng community. Group of families na meron naman dyan mga natural leaders, yung respected, yung senior. Yun siguro ang part of what should be nandoon sa ating disaster plan. Kung sino yung magiging community leader or yun yung ating barangay captain, barangay kagawad, sila yung mga at the smallest root of government. Hinayaan mo yung mga masasamang loob na i-influence yung iba, ito ang mangyayari, chaos. So, it's a stressful situation, walang pagkain, walang tubig, walang government, walang police.
there are two Follow things. up ko lang, Yusek, Cathy, dahil nangyari po ito sa Ondoy. I was there, Yusek. I live in Marikina. I saw people walking in the streets, going nowhere, and looking dazed, para ding mga zombie. Pero wala pong nangyaring looting doon. Is this different? Or yung mga tao po ba doon, iba? Ano pong paki-explain po? Dahil marami sa atin nagsasabi, hindi ganito ang Pilipino eh. I agree with you. In fact, ako mayabang ako sa when I go to international meetings ng disaster. Sinasabi ko, never have we had looting, which is true. Nagkayuling kami nung bata pa ako. All the disasters, isipin nyo kung may binalita kayo na looting. Pero sa ibang bansa, sa Estados Unidos, nag-looting sila basta yung mga kahit saan. Pero ito, first time, Inspector, first time din to in your years of being a policeman, Yun nga, actually, Yusek, ngayon ko lang rin na-experience or nabalitaan yung mga ganitong insidente na pagnanakaw during situations na ganito. Pero yun pa man, ganun pa man natin, yung PNP naman po ay hindi nagpapabaya. Kaya nga po nagpadala tayo ng additional personnel po para bantayan, especially po yung mga business establishments natin doon, mga gas stations, etc., yung mga shops na kinukuhanan po ng mga, ninanakawan po ng mga tao doon. Pero Yung may Typhoon babantayan pa Pablo, nagano rin, di ba? Nagkaroon ng parang ganito. Pero naayos ng pamahalaan. Yes. Pero first time yung ganito na nakita ko talaga na pati TV, pati yung freezer, wala namang kuryente doon. Which leads me to this question nga, Inspector Del Rosario. Meron pa bang babantayan? Mukhang sa nakita natin, wala nang laman yung mga malls at mga shops. Siguro naman po napakalaki po ng city para meron rin pa rin po siguro mga tindahan or establishments diyan na may mga dapat pa rin nating bantayan. Saka aside po sa pagnanakaw, yun nga po may mga ilang grupo baka po may mga sirain yung mga gamit natin doon, yung mga establishment. So patuloy po yung pagbabantay ng ating Totoo PNP. po bang pati mga bahay ay pinapasok na rin? So far po wala naman po kaming nare-receive na reports. Yun nga po ang tulad na nasabi ko kanina, wag po tayo magbabanggit ng impormasyon na mga hindi naman natin nasisiguro kasi mayroon pong mga lumalabas na reports, may mga nakatakas raw na preso which is hindi naman po totoo. Inspector, balikan ko lang si Gladys Cat. Banggit niyo po organisado or grupo. Gladys, patawarin niyo po ako. Wala po akong anything against mga taga-Samar. Pero dito sa Manila, Cathy, nababalitaan na natin yung mga Samar Group of Robbers o yung mga Samar Organized Crime. Isama mo na po yan yung presence ng NPA. Sa tingin niyo po ba, meron kasing napabalita na may mga bangka na pumasok, mga barko, pumasok daw po sa Tacloban sa panahon nitong looting. Sa tingin niyo po ba, meron talagang mga grupo doon na organisado na nagnanakaw? Opo. Siguro po yun. Okay, tanungin natin doon sa sigurado. Sir, can you confirm what group is causing this? Is there really an insurgent group? So far wala pa naman po tayo nare-receive na reports na may mga grupo nga na na gumagawa o grupo na gumagawa nitong mga pagnanakaw na ito. So yun nga, kasi ang nangyari dito parang naggayahan na lang eh. Nakita ng ibang tao na kumukuha ng gamit and then pagbukas nila ng establishment, may mga iba pang gamit. Like for example, isang tao, hindi niya na inabutan yung pagkain, nakita niya yung ibang items na siguro yun na lang ang ginagawa nila. Pero yung reports about sinasabi natin na grupo, wala naman po tayo nare-receive na ganyan. NPA po ba ito? Kasi marami lumalabas na report, lalo na po yung hinarang na convoy ng mga relief goods ay NPA daw po ang gumawa. Sa ngayon natin makonfirma or wala pa po tayong impormasyon na kung ano man grupo nga yung gumagawa ng ganito, NPA. Meron po tayong isang insidente dyan po sa bandang Bicol, dyan po sa Matnog, nagkaroon po ng encounter na ang sinasabi po ay plano po nitong mga grupo ng NPA na harangin po yung ating relief efforts papunta po ng Tacloban or other affected areas. Pero doon po sa mismong Tacloban or other affected areas, wala pa po tayong nare-receive na report na grupo ng NPA na nagsasagawa po ng mga ganyang pagnanakaw. Yun ang kinakatakot ko, Cathy, nabanggit nito. Sir Chris, marami ka nang na-obserbahang bagyo. Lagi kayong nakatutok kapag may bagyo. Hindi po ba natin dapat i-fear, psychologically speaking, at yung pag-impluensya, meron pong ganito na yung trend, alam po ito ni Yusek, na pag may nagpapakamatay, maraming sumusunod na nagpapakamatay. Hindi po ba posible na dahil may looting nangyari ngayon, sa mga susunod na bagyo sa ilang parte ng Pilipinas, posible na rin magkaluting dahil nakita nilang pwede palang gawin yun eh. Well, hopefully may iwasan nga yung ganung pangyayari. No? Kasi ang pinakakailangan po natin sa mga ganitong panahon ay yung coordination with the concerned government agencies.
as well as private agencies na concerned with the disaster mitigation and as much as possible preparation sa mga darating na. Yung looting po, iwasan na po natin yan. At gaya nga po ng nabanggit nila, sir, iwasan din po natin magkalat ng mga informasyon na hindi po makatutulong So sa wala mga po palang kababayan proper natin. coordination ngayon. Sa ngayon po, kailangan, let's for example, prior to the landfall of the typhoon, ay kung ano po mga informasyon na lumalabas at itinatawag po sa ating opisina. Ngayon, yung information na yon na hindi talaga nakatutulong sa disaster preparedness, kumakain po ng precious time na supposed to be inaalat mo sa pag-explain ng tamang preparation, tamang information na magagamit ng ating mga kababayan sa pag-prepare dito sa parating na bagyo. Kaya panawagan din po, susuportahan po yung panawagan nila, sir, na as much as possible, inuwasan natin yung mga ganun, yung spreading false information, lalo na pag may parating na bagyo, i-spread po natin yung tamang information, makinig sa tamang ahensya, and coordinate and cooperate with the right agency. Kaya napaka-importante ma-establish yung command at communication para maintindihan ng mamamayan kung ano yung efforts ng pamahalaan. Pagka kasi hindi na nadinig yun, makikinig sila dun sa chismis at kuro-kuro. Ang gusto ko idagdag siguro, yung pangalawang myth. Di ba sabi ko kanina, yung isang myth, dead bodies can cause epidemic. Wrong, hindi siya totoo in reality. The other one is disasters cause looters. Na may loot. Sa daang milyon na disaster, iilan lang ang may looting. So, hindi siya norm. So Abnormal sa mga siya. yun, Yusek, bakit nagkakaluting? Is it because of desperation? Naisip nila na walang gagawin ng gobyerno kaya we have to take it upon ourselves to survive? Is it mob mentality? It's hard to say kung ano talaga ang naging cause ng looting doon. Pero part of it is survival. Part of it is stress. Handling the stress. Some people walk around for hours aimlessly. Yan ang nila sa response to stress and death in a family. Some people are angered kasi namatay yung kamag-anak nila. They want to take it on somebody else. Yung mayaman, maganda pa yung bahay niya, hindi pa nasira. They will take it on them. So ito yung importante ng psychosocial debriefing. Importanteng dumating kaagad to. And the first psychosocial debriefing na makukuha natin is from our friends and relatives. Yes, okay. Yung kasama natin doon na magsasabi sa atin, wag, masama yan, hindi atin yan. Hingi na lang natin. Most likely, ibibigay po yun. Because the reality in disasters is lumalabas yung good ng mga tao at people will share their food to those who are hungry. Let's go to the problem of logistics. Kasi ito talaga yung nag-hamper ating operations. Pakipaliwanag po, Inspector Del Rosario, ano ba po ba yung nagiging problema? Sabi niyo po, na-clear na yung mga daanan. So, why is help taking so long? Nung unang araw po nung bagyo, sa ngayon po, yun nga, meron na po mga clearing operations na nagawa, pero nung unang araw po nung bagyo ay talaga pong wala tayong ang mga roads po natin, walang airport, sarado, ang mga ports sa pier, sarado rin po. So talagang mahirap po ang pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan dyan. Pero sa ngayon po, as of this time, yun nga, nakapagpadala na tayo ng mga tulong, ibang agencies, isa na nga po dyan ng PNP, ay napuntahan na po natin yung lugar at nagbigay na tayo ng ating mga serbisyo, binabalik na po natin. Okay. Yusek, question ko lang. Marami pong tulong mula sa ibang bansa ang dumating. Ilang bilyon na po ang ating binibilang. Paano po ito i-account ng gobyerno? Paano po ito gagastusin? At paano po tayo makakasigurong mapupunta sa tamang mga benepisyaryo? May proseso po. In fact, kahapon po nag-meeting kami ni Secretary Almendras, yung taga DFA, Department of Foreign Affairs, at lahat ng ibang agencies na involved dito sa receiving aid. So pagdating sa medical assistance at gamot, po dumadaan yan. So ang nangyayari, pag medical team, sa amin din po dumadaan yan. At naka-record na po yung napakaganda po ng response ng international community sa ating appeal. Kasi nag-appeal tayo for assistance. Kasi sa totoo lang, meron tayong Zamboanga, meron tayong Bohol, tapos ngayon meron tayong Yolanda. Actually, yung supplies and stocks namin talagang pag may dumating pang isa, baka wala na talaga. Ito napakalaki at napakalawak. Talagang malaki yung bagay na tinulong. At $1 million po ang appeal. I think ang total appeal was 34 billion. And it is part, madaming aspects yan. Part of that will be
bank houses, materials for bank houses. Part of it will be for rehabilitation, reconstruction of roads, infrastructure. So matagal po ito. Sa disaster, merong immediate emergency response at meron pa yung rehabilitation phase. Itatayo po natin uli yung Tacloban. Re-rehabilitate po ng Okay. pamahalaan yan. Before I turn you over to Kirby Cristobal, isang katanungan po na talagang bumabagabag sa isipan ng ating mga kababayan. Paano po mai-ensure ng pamahalaan na napupunta itong perang to, bilyong-bilyong piso, dun sa dapat kapunta at hindi po ibinubulsa ng mga government officials? Since you're the most senior here, sir, pakisagot po ito. Nag-set up kami nung tinatawag na one-stop shop. Ginagawa na ito natin sa ibang nakaraang mga disaster. Talagang meron tinatawag na one-stop shop. Pag-enter ng international aid, nilalag po yan. Even before we receive it from the country na nag-o-offer, naka-record po lahat yan at ma-audit po yan. So, yung tatanong mo kung sana baka may mawala, ina-assure, kausap namin si Presidente kahapon, he wants to make sure that all aid na binigay ng international pumunta doon sa mga tao. At yun din ang pangako namin dito sa pamahalaan na talagang yung lahat ng aid at tulong ng international community ay hindi masayang at ibigay talaga doon sa mga nangangailangan. Kasi pag may nagnakaw niyan, kasi kung may worse pa sa impyerno, mas malalim pa sa impyerno, doon na dapat papunta ang Isusumpa magnanakaw. na ang kaluluwa niya. Okay. Kirby. Maraming salamat, Atty. Market Cathy. Siyempre, balikan din natin yung mga commerce students mula sa STI College na Baliches. May katanungan si Maureen Rosales. Maureen? May tanong po ako para sa pag-asa. Sir, nabanggit niyo po kanina na eto na po yung new norm na dala na din po ng pagbabago ng panahon. Para po sa kaalaman ng marami, sa paanong paraan po ba kami dapat mag-adapt? Magandang katanungan po yan. Actually, simula pa po nung nag-start tayong mag-record ng mga data dito sa Pag-asa, ay nakapagtala na po tayo ng bagyo na mas malakas pa dito sa bagyong si Yolanda. It's just during the last part of the 20th century, in the advent of the information and communications technology, na naging aware po yung mga kababayan natin na ang lalakas pala ng mga bagyong dumarating sa atin. Mapaminsala po talaga. So it's high time na ipakita natin yung climatological records ng Pag-asa. Prior to the advent of the information and communication technology, na early 60s, 50s, 70s, 80s, ay nakakaranas na tayo ng ganitong kalalakas na bagyo. Tumatama na po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And it's high time that we consider this data in terms of probably urban development or urban planning and development, yung adaptation natin para in terms of probably the structure. Take for example, sa Batanes Group of Island na madalas pong tamaan ng bagyo, makikita po natin yung mga kabahayan doon na yari sa matitibay na bato. So nakapag-adapt na po sila, nakita na po nila. Ngayon dito sa mga kababayan natin, sa other parts of the country, ipakita po natin yung data. Like for example, sa Mindanao, akala nila hindi po nagkakabagyo sa Mindanao. Pero record has it na once in every 30 or 50 years, may tumatama pong bagyo sa Mindanao. So pag sinabi natin may paparating na bagyo sa Mindanao, yung mga kababayan natin doon, dapat they take the information seriously and be prepared. So ngayon, ipapakita natin lahat ng information at yung mga kababayan natin magkaroon din po ng initiative to seek the information by themselves. Dahil tayo po, inilalabas natin information, pero may mga areas na remote, may mga areas na hindi nararating na internet, ng telepono, ng radyo, ng television. So, ang sinasabi po natin dito, information is already at hand. Yung tayo pong may access, we should have the social responsibility to share the right information sa ating mga kababayan. Local governments, they should identify the most remote areas in their respective localities. At pag may ganitong bagyo, kailangan po i-share nila information. Magkaroon po sila ng contingency plan na pag ganitong bagyo, isolated yung mga kababayan natin sa ganitong purok. Dapat meron tayong continuous communication, sharing of information para po maiwasan natin yung sasabihan natin, hindi po natin alam. Hindi po nag-issue ang Pag-asa. Nag-issue po ang Pag-asa. We have coordinated with the concerned government agencies, with the NDRRMC, DOH, PNP, and other, even Red Cross and other private companies. Matter of kung paano natin i-utilize yung information, i-disseminate sa ating mga kababayan para mas makatulong tayo in terms of disaster preparedness. Alright, maraming salamat sa iyo, Mr. Perez. Samantala, Cathy, yung susunod nating estudyante magtatanong, yung kanyang mga kapamilya ay nawawala pa rin ngayon dun sa Leyte. So kukunin niya na rin yung pagkakataon, bago siya magtanong ay mananawagan muna siya doon na sa kanyang mga pamilya na nasa Leyte. Go ahead, Adonis Ladores. Nananawagan po sa mga taong nakakilala sa pinsan ko na si
Carlo at Eman Morados. Yun lang. Tas, tanong ko po para sa DOH. Sa may mga nawawalang kamag-anak po na hindi pa nila nakikita, paano po ba nila ikakalma kanilang sarili? Yung psychosocial debriefing, hindi lang para sa biktima yon, para din doon sa mga kamag-anak na wala doon sa disaster site. So, pwede ka naming kayong tulungan din. Meron kaming mga nagdi-debriefing nan sa mga may missing relatives or dead relatives. Kasi everybody is affected. In fact, pati si Asek Tayag, sabi niya, after nakita niya yung mga patay doon sa Tacloban, nung pumunta sila ni Secretary, nangangailangan din siya ng sariling debriefing. Even yung health workers. So, hindi nasisiraan ang ulo mo pag meron kang mangailangan kang makipag-usap. Usually, ang debriefing lang, may kakausapin kang professional, pwede makipag-usap sa mga kaibigan mo or sa loved ones mo na trusted. Mailabas lahat. At usually sa isang debriefing, sinasabi namin sa mga okay lang umiyak, okay lang ilabas yung galit mo, okay lang ilabas lahat yon. So that way, gumagaang yung ng mga tao kasi ang ibang nangyayari pag hindi makita yung mga kamag-anak o loved ones, nagpapakamatay, nagiging suicidal. Yung depression, yung anxiety converts into suicide tendencies. So yun ang advice natin. Seek help from your friends, seek help from the DOH. Meron kaming mga psychiatry department at psychologists sa iba't ibang DOH hospitals. So tutulong din kami sa inyong mga may missing relative. Po, Yusek, meron lang din po akong isang katanungan. Naging problema po yung pagdi-delivery po ng mga relief goods po doon po sa mga nasa lanta ng bagyo. Sir, doon po ba sa meeting meron po bang napag-usapan na pwede po ba nating i-transfer po? It's either kesa nang gagaling pa po ng Manila, dadalhin pa po ng Eastern Samar or doon sa mga Visayas region po na naapektuhan ng bagyo. Pwede malapit na lang doon sa area nila, gawin po yung repacking. Total, meron naman pong mga lugar na hindi naman po masyadong naapektuhan ng bagyo. Meron talaga tayong repacking sa regional office. In fact, ang mga medicines namin are direct in Cebu. In fact, ang nangyayari sa mga teams namin, sinasabi namin, dala na lang kayo ng pera at bilhin yung supplies ninyo, food, water, medicines, sa city of Cebu. Kasi tuloy-tuloy naman ang commerce doon at yung goods, yung pag-deliver ng goods. So, meron tayong source na malapit. So, for the DOH, ginamit naming base of operations, 2 lugar. Doon sa Cebu City, yung aming Region 7 office, at nag-set up kami ng temporary staging area sa Catbalogan kasi may airport pala sa Calbayog. So ito yung isang option namin to enter kasi nagta-traffic na yung papuntang, yung all these goods na kailangan dumating sa ating mga kababayan na nasa lanta. Talagang pila-pila na. Kung maiiwan yung gamot, madaming mamamatay. So, humahanap talaga ang DOH ng mga paraan para ma-deliver yung mga gamot doon. Nung narinig natin ito, Cathy, I can't stop but think, paano kung nangyari ito sa aking pamilya, paano kaya ako babangon? Ano kaya pwede gawin ng gobyerno? Bagamat mahalagang pag-usapan natin yung urgency, yung pangangailangan sa ngayon ng ating mga kababayan, mahalaga ring malaman natin paano nga babangon ang buong probinsya, buong rehiyon ng mga apektado po ng bagyong Yolanda sa aming pagbabalik.